pasasalamat Nina Perla Dostos ng San Isidro Labrador Paris Multipurpose Cooperative, Clemens Enterprises, Lilian Castelo and family. At para sa mga sumusunod na pamilya nila, Del Moraleda and family, Beth Eblamo and family, Josie Bartolome, Manhattan and El Oleo Tire, Lisa Villoso, Amy Sebastian, Edith Orio, Ine Kimpo, Glory Quiteves, Lita Hison, Cora Ballesteros, Enchi Baltasar, ng Gift of God Catholic Community, UOY Person, Rosita Balbin, Lawrence Miranda, Joseph L. Cruz, Pasca, Alfredo Esparas, Melba Layugan and family, Maria Rosario Ramos and family, Rose Adriano and family, Rowena Filione, Rodrigo Filione, Fidel Pous, Ethel Judilia Gonzalez, Annie Corano, Lydia Katakutan, Patricia Ann Kahuhaw, Emma Marquez, Padrinao family, Gamaro family, Velasquez family, Abigail Miranda and family, Paraños family, Padrinao family, Marisa Samson and family, Gatbunton family, Rosario family, Julia Artos and family, Josie de la Cruz, Marvin and Cora de la Cruz, de la Paz, Hortalis family, Teresita Pineda and family, Ada Lampa, Mr. and Mrs. Lourdes Santos and Acharon family, Mr. and Mrs. Rene Lin Cheng, Mr. and Mrs. Pijo and Gina Garay and family, Mr. and Mrs. Joseph Gamaro and family, Mr. and Mrs. Cesar Marcy Flores and family, Mr. and Mrs. Al and Aida Gambuton, Mendoza family, Francisco family, De Leon family, Aurora de Jesus and family. At para sa mga natatanging kahilingan nila, Angelica Velasquez, Evelyn Nipa, Kurt Stephen Buluran, Francis Joel Cruz, Philip Paraños, John Brian Samson, Derek James Vergara, John Clint de Mesa, John Paul Buenape, Philip Faustino Bulante, Gatbunton family, Elizabeth Tongko, Joy Pearson, Joel and Jerry Adriano, Benjo Adriano, Christina, at para sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan na si Mikilo Raiden Pilioteo. At para sa maagang paggaling nila, Allen Berhel Bacalo, Romeo Samson, Malu George, Mary Aleja Goco Cruz, Criselda Sabino Santos, Ben Jose Nevado Sr., Estela Paulite, Eric Apinado, Jose Nevado Jr., Peter Paul Baltasar, Leslie Ann Denilla, Arceli Romulo, Rodel Tumakdan, Linda Yuval Laguador, Luisa Marla Aninaw, Remel Jane Batico, Carlito Miranda, Cynthia Contreras and family, Ana Marie Claire Bartolo, Ralph Manaloto, Roby Ledesma, Mary Jane Corpin, Estela de la Cruz, Doran Alcantara, Amelia Tino, Josepina, Berly, Arturo Ongoko. At para sa kapayapaan ng kaluluwa ng ating mga kapatid na yumao na sina Leoncia, Orlando, Victoria, Jose, Francisco, Carmen, Seferina, Domingo, Dominga,
Abaristo, Erasmo Ruben, Jamie Pulin, Pedro Virginia Gerardo Saturnino, Kirina Cesario, Pat Freddy, Carolina, Rolando, Dolores, Faith, Nora, Melody, Violi, Roberto, Ryan, Cesar, Lorenzo, Felisa, Perfecto, Adelina, Milagros, Alberto, Josepa, Narciso, Reynaldo, Anastasio, Iluminada, Amado, Sinaida, Jaime, Eleonor, Josefina, Milo, Águida, Mercy, Corazon, Romeo, Moises, Leonor, Federico, Maria, Manuel, Irene, Francisco, Clarita, Victor, Abe, Antonina, Ronilio, Norman, David, Demetria, Jose, Pacencia, Rogelio, Elena, Renato, Henry, Antonia, Adelaida, Carlito, Carlos, Greg, Gorgina, Cayetano, Brixio, Esperanza, Opelia, Pilimon, Gloria, Carlos Sr., Maximina, Pablito, Rolando, Ruben, Roger Ruel, Florinda, Nazario, Leonardo, Noel, Serapio, Father Adrian, Cyril, Lodovico, Socorro, Marinel, Victoria, Honorato, Basilia, Ramoncito, Joel Francis, Alfredo, Emma, Marcelito, Erenea, Evelyn, Delpin, Mark Anthony, Richmond, Emerito, Jose, Marisa, Antonia, Abelardo, Jacinto, Dionisha, Efren, Romeo, Salvador, Maria, Dominador, Felicidad, Domingo, Rosario, Crisanta, Simeon, Guillermo, Moises, Pitang, Titi, Karina, Sabina, Severino, Isidora, Jasmine, Lydia, Delpin, Mariden, Loretta, Oscar, Clemencio, Ereneo, Consolacion, George Snomer, Raimundo, Emerito, Laureano, Jonathan, Rupina, Simeon, Herbert, William, Luisito, Richard, Paul, Honorato, Susana, Alejo, Aida, Bernarda, Lorenzo, Alberto, Lilia, Milagros, Lailani, Jomar, Juanchito, Nelson, Gil, Arsenio, Teresita, Honorata, Joaquin, Milanio, Joel, Orlando, Lourdes, Mark Angelo, Leogarda, Fracides, Baby Chloe, Salvador Johnson, Jairo Monique, Ramon, Ramona, Benson, Levi Joy, Barbara, Ibarra, Archie, Armando, Romano, Dorotea, Teodora, Prudencio Sr., Prudencio Jr., Luis Apolinario, Maria, Aiza, Constancia, Inocencia, Concordia, Lázaro, Marcel, Denis, Benjamin, Celestino, Pedro, Clara, Esperanza, Asuncion, Deogracia, Saturnina, Teodoro, Ricaredo, Fatenciana, Tarsiana, Maria, Juliana, Carmelita, Brigida, Felisa, Victoria, Norma, Loreto, Ricardo, Marcos, Julio, Samuel, Lydia, Felicidad, Mark Lester, Benvenida, Adela, Hart, Gregoria, Godi, Armando, Felicidad, Maria, Norma, Antolin, Wilfredo, Marcos, Bernadette, Mark Jason, Alfredo, Junice Ismael, Aling Carmen, Reynaldo, Bernard Bok, Rogelio, Felicidad, Consolacion, Pedrin, Patrin, Felicidad, Norman, Julieta, Federico, Franco, Connie, Mario, Isabel, at sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Bilang panimula sa ating banal na pagdiriwang, makiisa po tayo sa pambungad na awit.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo po ngayon ay nasa ikapitong araw ng ating pagnonobena para sa karangalan ng ating minamahal na patron na si San Isidro Labrador. Upang tayo ay maging marapat gumanap sa ating pagdiriwang, sama-sama nating alalahanin at buong kababaang loob na aminin sa Diyos na tayo ay nagkasala. Tayo pong lahat, inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pagkauliran at pagampon ng mga banal ay inilaan mo para ang kahinaan namin ay huwag humadlang sa pagtahak sa landas ng kaligtasan. Ipagkaloob mong kaming nagpaparangal sa aming patron na sa San Isidro Labrador ay makadulog sa iyo sa pagtulon namin sa kanyang pinagdaanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pakinggan po natin ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ang mga naghatid kay Pablo ay sumama sa kanya hanggang sa Atenas. Pagkatapos, nagbalik sila sa Berea. Taglay ang bili ni Pablo kina Silas at Timoteo, na sumunod sa lalong madaling panahon. At si Pablo ay tumayo sa harap ng kapulungan ng Areopago at nagsalita, "Mga taga-Atenas, napapansin kong buhos na buhos ang inyong kalooban sa relihiyon, sapagkat sa paglalakad ko sa lungsod at pagmamasid sa mga sambahang ninyo, nakakita ako ng isang dambanang may nakasulat na ganito: Sa Diyos na hindi nakikilala ang inyong sinasamba, kahit hindi ninyo kilala ang siya kong ipinapahayag sa inyo. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan, ang lahat ng naroroon, ang siyang Panginoon ng langit at lupa.
kaya't hindi siya tumatahan sa mga templong ginawa ng tao. Hindi siya ay nangangailangan ng anumang kaya pinaglilingkuran ng tao, sapagkat siya ang nagbibigay ng buhay, hininga at ng lahat ng bagay sa sangkatauhan. Mula sa isay, nilikha niya ang lahat ng lahi sa balat ng lupa. Itinakda niya ang kanya-kanyang panahon at hangganan. Ginawa niya ito upang hanapin nila ang Diyos. Baka sakaling sa kanilang pag-aapuhap ay matagpuan siya. At totoo, hindi naman siya malayo sa bawat isa sa atin, sapagkat hawak niya ang ating buhay, pagkilos at pagkatao, tulad ng sinabi ng ilan sa inyong makata. Tayo nga'y mga anak niya, yamang tayo'y mga anak ng Diyos. Huwag natin akalain na siya ay tulad ng larawang ginto, pilak o bato na pawang likha ng isip at kamay ng tao. Mahabang panahon di napansin ng Diyos ang di pagkakilala sa kanyang tao. Ngunit ngayon inuutos niya na magsisisilat talikdan ang kanilang masamang pamumuhay, sapagkat itinakda na niya ang araw ng paghukom sa sanlibutan, at ito'y buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng kanyang hinirang. Pinatunayan niya ito sa lahat, nang buhayin niyang muli ang taong iyon. Nang marinig nila ang sinabi ni Pablo tungkol sa muling pagkabuhay, tinuya siya ng ilan, ngunit sinabi naman ng iba, ibig namin kayong mapakinggan uli tungkol dito. At umalis doon si Pablo. May ilang sumama sa kanya at sumampalataya sa Diyos. Kabilang dito si Dionisio, na isa sa mga bumubuo ng kapulungan ng Areopago. May sumama ring babaeng nagngangalang Damaris at mga iba pa. Pagkatapos, umalis si Pablo sa Atenas at nagtungo sa Corinto. Ang salita ng Diyos. Salmong tugunan. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Ang dakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Purihin ang Diyos nitong kalangitan. Kayo sa itaas, siya'y papurihan. Ang lahat ng anghel, magpuri't magdiwang. Kasama ang hukbo, roong karamihan. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Pupurihin siya ng lahat ng tao, hari at prinsipe, lahat ng pangulo, babae at lalaki, mga kabataan, matatandang tao't kaliit-liitan. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Sa ngalan ng poon, lahat ay magpuri. Ang kanyang pangalay, pinakamaigi. Sa langit at lupay, walang kasimbuti. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Siya'y nagpalakas sa sariling bansa, kaya pinupuri ng piniling madla. Ang bayang Israel, mahal niyang lubha. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Sumainyo ang Panginoon At
at sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. Sapagkat nagsasalita siya, hindi sa kanyang sarili, sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipahayag ang mga bagay na darating. Pararangalan niya ako, sapagkat sa akin magmumula ang ipahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay akin, kaya ko sinabing sa akin magmumula ang ipahayag niya sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ang ating ebanghelyo sa umagang ito ay karugtong ng ating ebanghelyo kahapon. Kahapon, sinabi ng ating Panginoong Hesukristo na sa kanyang pag-alis, siya ay magsusugo ng magiging patnubay ng kanyang mga alagad. At sa ebanghelyo naman natin sa umagang ito, ay ipinakilala na mismo ni Jesus kung sino nga ba ang isusugo niya. Ito ang Espiritu Santo na magpapaliwanag ng katotohanan sa kanyang mga alagad. Dahil alam ni Jesus na ang kanyang mga alagad ay hindi naman lubos na uunawaan ang kanyang mga aral na itinuturo. Alam ni Jesus na kung minsan ang kanyang mga alagad ay nalilito sa kanyang mga pangaral. Alam ni Jesus na marami pa siyang nais ibahagi sa kanyang mga alagad tungkol sa kadakilaan at pagmamahal ng Diyos Ama. Ngunit ang kakayanan ng tao na mag-isip ay limitado. Kaya nga ang Espiritu Santo ay ibinigay ni Jesus sa kanyang mga alagad nang sa gayon, ang Espiritu ng katotohanan ay ang mag-akay sa tao, sa mga alagad niya, upang maunawaan ang katotohanan tungkol sa Diyos. At mga kapatid ko, ito talaga ang gampanin ng Espiritu Santo, na tayong lahat ay akayin sa katotohanan. Maunawaan ang katotohanan at maisabuhay ang katotohanan. Kaya nga po ang tanda ng isang taong namumuhay sa udyok ng Espiritu Santo ay ang isang taong nasa katotohanan. Ang Espiritu Santo, tinutulungan tayo na maunawaan ang katotohanan. Ang Espiritu Santo, inuudyokan tayo na sabihin ang katotohanan. At higit sa lahat, ang Espiritu Santo ay nag-aanyaya sa atin na mamuhay sa katotohanan. Ang katotohanan ay mananatiling katotohanan. Kahit man yan ay hindi popular sa mga taong nasa paligid, yan man ay tanggihan ng mga tao, yan man ay pasinungalingan ng mga tao, ang katotohanan ay mananatiling katotohanan. Just like the experience of Saint Paul in our first reading for today. Si San Pablo ay nagpunta sa Atenas at nakita niya yung ganda ng arkitekto, ganda ng arts, ganda ng kultura ng mga taga roon. At doon sa kanilang isang lugar, nakalagay doon, para sa Diyos na di nakikilala. At ano ang ginawa ni San Pablo? Ipinahayag niya sa mga taga-Atenas kung sino ang Diyos. Ang Diyos na nagpakasakit at muling nabuhay para sa kaligtasan ng lahat.
At sa pagkarinig ng mga taga-Atenas tungkol sa katotohanan na ipinahayag ni San Pablo, yung ibang tao tinuya si San Pablo. Okay, makikinig kami sa iyo ngayon, pero bumalik ka sa susunod na araw. Kasi hindi nila matanggap yung katotohanan na ipinahayag ni San Pablo. Pero merong ilang tao, tulad nila Dionisio, na naniwala sa katotohanan na kanyang ipinahayag. At ito yung sinasabi ko na kahit ang katotohanan ay tanggihanan na kararami, ang katotohanan ay mananatiling katotohanan. Kaya nga po, madalas kong sinasabi, kahit pabiro doon sa mga tao na nakakasalamuha ko, kahit pabiro, sinasabi ko, masama ang magsinungaling. Kasi ang taong namumuhay sa udyok ng Espiritu Santo nananatili sa katotohanan. May mga bagay man tayo sa buhay natin na mahirap maintindihan. Ang mahalaga, manatili ka sa katotohanan dahil nandyan ang Espiritu Santo upang tayo ay alalayan. Amen. Hindi tayo iniwang ulila ng ating Amang nasa langit, bagkus ipinadala niya sa atin ang kanyang banal na Espiritu. Sambitin natin ang ating sama-samang panalangin sa kapangyarihan ng Espiritu ng katotohanan. Ang ating pong itutugon, akayin nawa kami ng iyong Espiritu ng katotohanan, O Panginoon. Akayin nawa kami ng iyong Espiritu ng katotohanan, O Panginoon. Ang simbahan, naway maging masigasig sa paghahatid ng mensahe ni Jesus sa lahat ng tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Akayin nawa kami ng iyong Espiritu ng katotohanan, O Panginoon. Ang mga namamahala at may kapangyarihan, naway maghatid ng kapayapaan at katarungan sa mga bansa. Manalangin tayo sa Panginoon. Akayin nawa kami ng iyong Espiritu ng katotohanan, O Panginoon. Ang mga hinahamak, mga itinatakwil o mga walang nagmamahal sa ating lipunan, naway makaranas sa kanilang buhay ng pangangalaga ng Diyos. Sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa, manalangin tayo sa Panginoon. Akayin nawa kami ng iyong Espiritu ng katotohanan, O Panginoon. Ang mga may sakit at nagdurusa, naway makakita at makadama ng mapagmahal na presensya ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Akayin nawa kami ng iyong Espiritu ng katotohanan, O Panginoon. Ang mga namayapa, naway muling buhayin alang-alang sa muling pagkabuhay ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Akayin nawa kami ng iyong Espiritu ng katotohanan, O Panginoon. Isama din natin sa ating mga panalangin ang kaligtasan ng lahat laban sa banta ng COVID-19, ang agaran ng pagaling ng mga kapatid nating may sakit, at ang maayos na kalusugan ng mga healthcare workers na nangangalaga para sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Akayin nawa kami ng iyong Espiritu ng katotohanan, O Panginoon. Ama naming mapagmahal, loobin mong lalo pang ipahayag sa amin ng banal na Espiritu ang mga katotohanang ipinahayag ni Jesus na nabubuhay na kasama mo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa paghahaing inihahanda, ngayong ang aming patron na si San Isidro Labrador ay pinararangalan. Pagkalooban mo kami ng pagpapala ng kapayapaan at kaisahan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pagpaparangal sa iyong kabutihan, ay lagi mong ipinaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan sa pagkakaroon ng mga kaanib na maaasahan at tapat tulad mo sa pananagutan. Upang magbunga ang kunyagi ng iyong anak, na sa iyong pag-ibig kami ay makatulad. Ang mga banal na tao ay tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa't pananalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw, lalong-lalo na yung mga pinatutungkulan natin sa banal na misang ito, pati na mga kaluluwa sa purgatorio na wala nang nakakaalala. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose, ang kanyang kabiyak ng puso, ng mga apostol at lahat ng mga banal, lalo-lalo na ang aming patron na si San Isidro Labrador, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng agagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipayag natin ng lakas loob. Hiniling namin kami, Adya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagbabalik ng aming tagapagligtas na si Jesucristo.
Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Narito si Jesucristo, ang kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sanggalang nawa ako na katawan ng Tubo ni Cristo para sa buhay na walang hanggan. Espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa aking puso, niyayakap kita na para bagang naririto ka na. At iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pakikinabang ngayong ginugunita si San Isidro Labrador na aming patron ay magpabanal nawa sa aming kalooban upang kami ay pagindapating makasalo sa iyong sariling buhay. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Luluhod po ang lahat at sama-sama nating dadasalin ang Oratio Imperata laban sa COVID-19. Mabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tunghayan mo kami na may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang na atasan na tumuklas na mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa mga may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakapan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan, sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Maria, mapagpagaling ng mga Kristiyano. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. aming patron San Isidro Labrador. Ipanalangin mo kami. Magsipo muna po sa mandali. Sa ngalan po ng ating minamahal na Kura Paroko, si Monsignor Adi Vergara at ang bumubuo ng sangguniang pastoral ng ating parokya, ay taos-puso po namin pinasasalamatan ang mga tagapagtaguyod ng ikapitong araw ng pagnonobena para sa karangalan ng ating patron na si San Isidro Labrador. Sila po ang Silmus, El Shaddai, SILP MP Co-op at ang SPPC ng Santo Rosario. Maraming salamat po sa inyong lahat na patuloy na sumusuporta sa mga gawain at programa ng ating parokya. Maraming salamat po. Palakpakan po natin ang bawat isa. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo at laging ingatan ng ating mapagmahal na Diyos, Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Naialay na ang banal na misa, humayo kayo sa katotohanan na ibinahagi ni Jesus na muling nabuhay. Alleluia, Alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia.